ating Yahweh at Shaddai. Yung pinaka-best, bibigyan natin sa kanya. Amen. Happy first anniversary ng ating prayer group ng Dalagit. Sa ating coordinator, Sister Amparo. Si Mami, Sister Red, kasi mga kasama ko yan, nakamakanta sa ating Panginoong Diyos doon sa Maynila. Nais ko lang magpapatawasa sa ating Panginoon kasi nung pumunta ako dito ulit ngayon sa Cebu, ang lakas talaga ng bagyo doon sa Maynila. So nag-cancel yung ibang plane, katulad ng Cebu Pacific. Ang sinakyan ko ay PAL. Hindi sila nag-cancel. Hindi tuloy kahit malakas ang ulan doon sa Maynila. Grabe pa nalangin ko kasi ang lakas talaga ng bagyo. Dalawa eh. Pero pagdating dito sa Kalahati, ang bilis lang eh. Sabi kagad ng aeroplano, maghanda na, passenger seatbelt kasi nga, bababa na tayo sa Mactan Airport. Hallelujah! Glory to God! Thank you, Lord! Kasi ako, isa akong buhay na patotoo dahil ako'y bedridden ng 10 years. Dahil marami akong bukol sa katawan. Pero, pagdating sa doktor, clear ako. Pero ang sabi ng doktor, kung tutusin, ang sakit ko ay cancer. Kasi ang lalaki ng bukol eh. Ganun ang mukha akong ganyan. Pero, ang pananalig ko sa Diyos, nung dahil sa ating kapatid na si Mami, Sister Lidet, Sister Edna, yan yung mga nag-guide sa akin nun sa gawain kasi umpisa kasi parang ayaw ko maniwala eh. Pero nung dahil sa kanila, parang nagkaroon ako ng mataas na pananampalataya sa ating Diyos kasi nga talagang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Ako yung buhay na patotoo. Dahil 10 taon ako nakahiga lang sa balik ng karamdaman. Sino mag-aakala na ganito na ako kataba, kalaki, di ba? Nasa harapan ninyo, nagpapuhay sa ating Diyos. Kaya ako talaga isang amateurist dito sa Cebu. Naging kaplag 86 champion ako ng Sinulog Festival dito sa Cebu nung araw. Pero, nung nagkasakit ako, nawala yung boses ko. Kasi nga nung araw, syempre, pera, marunong kang kumanta eh. Marunong kang gumitara, may ano ka, may talent ka, so pera-perahan. So, hindi ko kilala si Lord. Kilala ko si Jesus, pero wala dito sa puso. Hanggang ganun lang. Pinahintulot sa akin yung karamdaman na yun na makahiga ako ng 10 taon sa balik ng karamdaman. Sino mag-aakala na mabubuhay ako? Butot balat na lang ako eh. Isang pitik na lang, wala na. Pero, ang pananalig ko, iba yung conviction sa akin ng gawain na to eh. Kaya kahit anong discourage, kahit ano, kasi dito ako nag-umpisa, dito ako pinagpala. Ang dami kong problema, alam ni Mami yan. Pero, pagdating sa mga problema na yan, nakayanan ko hanggang ngayon. Nakapagparal ako ng anak. Kaya thank you Lord, kasi ikaw siya yung naging lakas ko sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kaya, nung pinagaling ako sa ating Diyos, lahat ng gamot ko, tinapon ko sa unang dating ko para sa gawain na ito, palaspas. Hindi ko makalimutan yung palaspas. Wala akong baon, kahit tubig. Sa sobrang galak ko lang na makilala ko si El Shaddai, nagpunta ako ng Luneta, dala-dala ko yung mga gamot ko. Sabi ko, Lord, ayoko nang uminom nito. Ang hininga ko'y gamot, ang amoy ko'y gamot. Tapos sabi natin po ng lingkod, si Brother Mike, sabi niya, kung naniniwala ka sa Diyos mo, na siya yung Panginoon at sarili mo tagapagligtas, i-focus mo yung sarili mo sa Kanya. At siya lang yung paniniwalaan mo, wala kang iba. Kaya sabi ko, Lord, di na ako maniniwala sa gamot ko kasi ulit-ulit lang eh. Naging bingin ako sa, overdose na ako sa gamot, bingin ako sa gamot. So tinapon ko sa Luneta, yung gamot ko. Ang pumalit doon sa gamot na yun, panyo na lang tsaka langis. Ipinayad ko sa mga bukol ko. Talaga namang answer prayer ako, mga kapatid. Kasi ako'y lubos ang pinagalit sa aking Panginoon Yahweh sa life. Kaya hanggang ngayon, andito pa ako. Ngayon, ibinalik sa akin, Lord, ang aking boses. At ipinangako ko yun na magiging taga-awit ako sa kanyang mabasan.
Kaya kahit anong mangyari, walang iwanan. Kasi si Lord lang ang nandyan para sa atin. Amen? Okay, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Miss Lawrence. Praise the Lord. Yung anak na maayo ang Ginoo, no? So nga, napidrindi na siya niya karon. Tanawa mo, murag buhay sakit. No? Tingnan anak, maayo ang Ginoo.